mananatili ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Salamat sa Diyos na muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi muli sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga katuwiran ng Diyos na nagmumula sa kanyang banal na kasulatan. Ngayon ang aking mai-share, maibahagi sa inyo na aral ng Diyos, mga katuwiran ng Diyos. Paglilingkod sa bayan, ano ba ang nararapat para sa mga naglilingkod sa bayan, mga politiko, mga namumuno sa bayan? Unang-una sa lahat, meron po kasi sikreto dyan, mga kababayan. Bilang public servants, meron po sikreto dyan. Ang nagpapatatag po ng posisyon bilang public servant, halimbawa presidente ka o kung ano man ang position mo sa gobyerno, yung kagandaang loob at katotohanan dapat ang nasa kanya. Sinasabi kasi yan sa salita ng Diyos, yung kagandaang loob at katotohanan. Yung katuwiran po na yon ang nagpapatatag ng isang namumuno, yung isang namumuno sa bayan. Yung katuwiran na yon na yung kagandaang loob at katotohanan. Bilang public servant, dapat nandun yung kagandaang loob at katotohanan. Yan po ang nagpapatatag, yung kagandaang loob at katotohanan, para mamalagi ang inyong posisyon sa gobyerno. Nakasulat yan sa Kawikaan 20 verse 28. Pakinggan nyo po. Kagandaang loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari, at ang kanyang luklukan ay inaalalayan ng kagandaang loob. Ang kagandaang loob at yung katotohanan ang nagpapalagi sa hari o presidente. Kaya kung gusto mo mamalagi sa posisyon, kailangan yung katotohanan at kagandaang loob. Kailangan yung katotohanan at kagandaang loob o mixture nun. Yung katotohanan at kagandaang loob dahil ang kanyang luklukan ay inaalalayan ng kagandaang loob. Alam niyo po kasi yung kagandaang loob ay ginagamit
yan sa mga nangangailangan. Di ba? Yung goodwill. Halimbawa, meron na nangangailangan na may hirap, nangangailangan ng tulong o kalinga, wag natin po ipagkakait mga namumuno sa gobyerno. Wag natin ipagkait yung mga kailangan ng mga nangangailangan na mahihirap. Kasi doon po natin nagagamit yung virtue na kung tawagin ay goodwill. Diba? O kagandaang loob o magandang kalooban. Halimbawa, nagmamagandang loob ka sa kapwa. Halimbawa, nagmamagandang loob ka sa kapitbahay. Yung nagmamagandang loob ka sa kapitbahay. Nagluto ka ng halimbawa ng tinula. Bibigyan mo ng isang tasang tinula. Halimbawa, manok yun, yung tinula na yun. Bibigyan mo ng hita o kaya magandang parte ng tinula. Diba? Pero kung pagka ang ibibigay mo ay ulo, paa, hindi na kaganda ang loob na yon. Baka nga ibabalibag pa sa'yo, di ba? hindi kaganda ang loob yon. Pero kung ang ibibigay mo ay yung the best, ibibigay mo yung makakatugon sa may kailangan. Kung ako, siguro, isang lingkod ng bayan, lahat ng maaari kong ibigay sa nangangailangan, within my power, gagawin ko yun, di ba? Alam niyo, para sa isang hari o presidente, mananatili sa kanyang tungkulin, kailangan niya yung kagandaang loob at katotohanan para mamalagi siya sa posisyon. Dapat kailangan niya yung kagandaang loob at katotohanan. Diba? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po, mga kababayan, pag isang namumuno ay corrupt, naku po, ang mga tao nagbubuntong hininga. Nagbubuntong hininga lagi kapag ang isang namumuno ay corrupt. Diba? Kawawa yung taong bayan kapag ang namumuno ay corrupt. Katunayan, ang sabi ng salita ng Diyos, pakinggan niyo po sa Kawikaan 29 verse 2. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Tingnan niyo po yung salita ng Diyos. Mga kababayan, kapag ang namumuno ay kurap, masama, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Pero kapag ang matuwid ay namumuno, ang bayan naman po ay nagagalak. Diba? Kapag ang namumuno ay matuwid, kapag ang namumuno ay nandun sa kanya yung kagandaang loob at katotohanan,
ang bayan ay nagagalak kapag ang isang namumuno ay matuwid, di ba? Pero kung ang namumuno ay masama o korap, ang bayan ay nagbubuntong hininga, di ba? Kapag ang namumuno ay masama o korap, ang mga tao ay nagbubuntong hininga, di ba? Mga kababayan, kapag ang masama ay namumuno, ay ang mga tao ay nagbubuntong hininga. Kaya, para ikaw ay mamalagi sa isang posisyon, dapat nandun po sa iyo yung kagandaang loob at katotohanan. Kapatid, kaya yan ang dapat gawin ng isang namumuno, yung kagandaang loob at katotohanan para mamalagi ang yung posisyon sa gobyerno. Halimbawa, ma-re-elect ka, ikaw pa rin ang ibuboto ng tao, di ba? Kapag nandun yung kagandaang loob at katotohanan sa'yo, ang mga tao o ang bayan ay nagagalak kapag ikaw ay mabuti, matuwid sa iyong kababayan, di ba? Para ikaw ay re-elect palagi, ibuboto palagi ng tao, nandun yung palagi yung kagandaang loob at katotohanan sa iyo. Kaya sana po ay sa mga politiko, namumuno sa gobyerno, dapat nandun palagi sa inyo yung kagandaang loob at katotohanan. Yan po ang sikreto nun. Kaya dapat ninyong malaman na para mamalagi ka sa yung tungkulin sa gobyerno, dapat nandun yung kagandaang loob at katotohanan sa iyo. Kaya sana po ay apply natin sa ating mga buhay ang mga salita ng Diyos na aking na-share, na-ibahagi sa inyo, mga kababayan. Napakalaga po na tayo ay makinig ng mga salita ng Diyos, mga katwiran ng Diyos na aking na ibahagi sa inyo. Salamat sa Diyos.